Pansin nyo, mukhang tahimik ang mga loyalista dito sa issue na to. Nakaraan kasi pinag-utos ng korte na isauli yung 60 billion na sobrang pundo di umano ng PhilHealth. Hanggang ngayon, ala balita. Hanggang ngayon, ano na balita? Kaya ito pong si Ted Filon, ayan, nanggigil na naman na pag-usapan kung isasauli pa ba itong 60 billion. Naku, ang kakapal ng mukha nyo. Gigil na gigil kayo sa 125 million na confidential fund ni BP Sara. Dito sa 60 billion, tameme kayo. O ito, panoorin po natin si Ted Filon. Itong video. Sinasabi niya, soli nyo. Ayun na nga. Soli nyo. Sabi niya dito, ikaw na-excite ka masyado eh. Ang sabi niya, as long as the government recognizes now, it is now incumbent on the part of the government to return the 60 billion that was transmitted already because it is recognized now. Sa Tagalog, ibalik ang pera ng PhilHealth. FM. Yun. Naku, malamang napa-standing ovation yung mga petitioners, ano? So, Your Honors, we rest our case. Justice di maampaw, no? Sabi niya, ang galing eh. Diba? Let's call this as X and Y. Ganda ng kanyang presentation, ha? Opo. Yan po'y sinasabi din na kung minsan may mga batas din, no? Na dahil sa kakulangan ng pagliliwanag sa batas, nagkakaroon ng multiple interpretations. So, importante yung pagpili mo ng mambabatas. Ang pagiging senador, hindi ito yung para lamang magbigay sa iyo ng guarantee letter. Ang senador, hindi po lamang para magsabi sa inyo na magpapatayo ako dito ng tulay o gymnasium. Ang senador, hindi po lamang yung pwede mong lapitan at hihingi ka ng kung anong referral letter para sa kung anong agency. Ang senador, hindi lang po ito yung pupunta ka doon para ka maghingi ng pamparaffle sa inyong fiesta. Hindi po yun. Ang senador, ang pinaka-importante dito yung laman. Yung laman dito. Kasi bumubuo sila ng batas. Sabihin mo na may mga abogado sila, pero at the end of the day, sa paghubog nila sa batas, dapat talaga maalam sila dito. Kasi yung mga batas na binubuo nila will eventually be subject to question or interpretation. Kaya nga sinasabi yung definition na lang eh. Your Honors, it is not clear in the law. Di ba narinig ninyo doon sa pagdepensa nitong mga nasa gobyerno na kumuha po sa pera ng PhilHealth? It is not clear in the law the definition of whether it is reserve or excess fund. You know what I'm saying? Pero sinasabi nga ng mga maestrado, isa-isa, ano ba excess? Ano ba ang reserve? Reserve kasi meron ka paglalaanan. Ano ba ang surplus? Okay. This minus this surplus. Ano yung excess? Mga ganon. Di ba pag bumuo ng batas, dapat lahat yan maikaklaro? Hindi nga po kasi. With all due respect, hindi naman sa lahat. Pero ito pong importante, pag pipili ka ng isang maluluklok sa isang sangay ng gobyerno na siya namang responsable sa paghubog at pagbuo ng mga batas, dapat kahit papaano may laman. Huwag ka mag-alala. Kung ako ang manalo, aaralin ko yan pag nanalo na ako. FM. Boboto mo ako? Hindi. Hindi sila makakalusot kay Associate Justice Javier kasi sinasabi niya dito, sacred po yung reserve fund ng PhilHealth. Yes, pwede yang ibalik sa National Treasury. Nang dahil dyan, ay mukhang nataranta yung Malacanang. Pansinin nyo nitong mga nakaraan. Ang daming pinalitan. Pero ang tanong dito, ibabalik kaya yung 60 billion? Pero ang balita, susunod daw sila sa utos ng Korte Suprema. Kailangan yung sumunod talaga. Ang kapal nyo na talaga pag hindi ibalik yan. Grabe, pera ng PhilHealth yan. Kung saan nyo nilagay, saan nyo ginamit, nagamit na nga ba. Pero kaya nilang ibalik yan. Ang tanong, baka kung saan na naman kukunin yan. Kaya saludo po doon sa mga petitioners na kung saan ay mukhang panalo sila dito. Ang hinihintay na lang natin tungkol naman dito sa BICAM, sa budget, na yung may blanco-blanco na pinag-uusapan. Naku, kailangan nating abangan yan kasi si Stella Kimbo ay kailangan daw humarap dyan. Ngayong April ata yan, pag-uusapan. Kaya sana, pabor din sa atin ito.
Itong April. Kaya dun sa mga pinupush nyo tungkol dun sa VP Sara impeachment, wala eh. Ang babaw. Kaya minamadali nila ngayon kasi habang tumatagal, eto may mga issue po sa budget. Pag matagal pang umpisahan yung tungkol sa pagpapa-impeach kay VP Sara, ay mukhang matatabunan dito yung halaga, sa halaga pa lang. Tapos confidential fund. Di ba? May mga report naman sila VP Sara dyan. Yung COA. Ito ang matindi. Napatunayan na hindi dapat talaga galawin dyan sa PhilHealth. At etong susunod ng ating abangan tungkol doon sa blanco-blanco, pag napatunayan din na labag sa batas yan, ay dapat alam na natin kung sino dapat yung ma-impeach. Yun nga lang, mahirap talaga makalusot dyan sa Kongreso. Alam natin, maraming ayaw sa mga Duterte. Kaya kung kay Junior, mukhang walang peperma o may peperma kaya, dapat palitan nyo para patas, hindi yung pinsan nyo, pinsan ang naging dyan, speaker. Di ba? Alam natin na mahirap makalusot. Pero kung titingnan nyo talaga sa mga nangyari ngayon, at hindi lang po gawa-gawa yan at hindi fake news yan, dahil galing mismo sa korte yan, pinababalik. Kung sino yung dapat i-impeach, si Junior dapat. Kung ikumpara nyo sa nangyayari ngayon pagdating sa pera-pera, bilyon ang pinag-uusapan, trilyon ang pinag-uusapan na kwini-question. At okay naman, at least meron tayong korte ngayon na talagang patas pag nagdesisyon. At marami po talagang nag-react dyan. Kasi sasabihin nila sobra yung pera ng PhilHealth. Hindi daw nagagamit. Maraming dapat gawin sa PhilHealth. Kung sobra yung pera ng PhilHealth, di wag nyo taasan yung contribution ng mga members. Di ba? Ba't tumaas pa na itong nakaraan? Laki pa ng contribution. Di babaan nyo yung contribution para makatulong naman? O hindi ba mas lakihan nyo po yung... kasi marami pong nakaranas dyan. Ginamit yung PhilHealth. Ilang porsyento lang yung nabawas sa bayarin nila. Di mas lakihan nyo, mas palawakin. Kasi yung palusot na hindi nagagamit, sobra yung... Walang maniniwala kasi yung mga member ng PhilHealth ay alam nila kung ilang porsyento lang binabawas sa mga bill nila sa ospital. Napakaliit lang ng binabawas. Tapos, ang laki ng hulugan. Buwan-buwan. Ang laki na ngayon. Magkano na ngayon? Naku po. Kaya sa mga bulag-bulagan pa rin, ewan ko lang sa inyo. Siguro yung mga nagko-comment dito, baka mga trolls talaga tong mga to. Dahil ito, napatunayan na may mali dyan, pinababalik na. At balita ko, susunod naman daw sila sa utos ng Korte Suprema. Abangan natin kung kailan ba. Ang pinaka-excited dito, yung sa budget, yung 2025 budget. Abangan natin yan sa April. At si Stella Kimbo, kung dadalo sa Korte. Hanggang dito lang, thank you.